Muli niyang inabot ang baso niya at sa pagkakataong iyon, halos masaid niya ang laman niyon. Malaki na talaga ang duda niya na may masamang epekto sa pag-iisip niya ang iniinom niyang iced tea. Kung hindi ay bakit nagkakaganon siya? Hindi naman siya tulad ni Ila na salat sa karanasan pagdating sa pakikihalubilo sa mga kababaihan. Nasa master's level na nga siguro siya kung binibigyan lang ng degree ang ganung mga karanasan. Pero bakit hayon siya at bumabalik yata siya sa pagkabinatilyo? Para naman matuliro siya ng ganoon dahil lang sa makinis na kutis at mapupulang labi. Sana wag mong masamain kung sasabihin ko ang kinis ng kutis mo, wika niya. Parang muntik pang masamid dito nang marinig ang sinabi niya. Bakit ko naman mamamasain? Pinupuri mo nga ako eh. Nauutal na sagot nito. He felt like cheering her. Good answer, anang kanyang isip. There was hope for her yet. Kumbaga sa bagay itong driver, marunong namang magmaneho ito. Kailangan lang nito ng dibdibang practice. Baka kasi idemanda mo ako ng sexual harassment. Biro niya. Tabingi at sobrang nag-aalangang ngiti ang isinukli nito sa kanya. More nachos? Alok niya. Iniumang na lang niya rito ang lagayan. Baka kung ano na naman ang mangyari sa isip niya kung susubuan uli niya ito. Napansin niya ang magandang hubog ng mga daliri nito nang kumuha ito ng nachos. Maigsi lang ang mga kuko nito. Walang manicure pero malinis ang mga iyon. Parang ang sarap hawakan ng kamay nito. Parang ang sarap mong buhusan ng dip. Sita niya sa sarili. At nang matagpuan niyang napapatitig na naman siya sa mga labi nito, ngaling-ngaling paliguan niya sa sarili niya ng nacho dip. So, tell me about yourself. Aniya nang sa wakas ay magawa niyang pabalikin sa pagtatrabaho ang daang libo yatang brain cells niyang nagwelga. Ikaw yata ang dapat kong sabihan yan, anito. Hindi ba't ikaw ang kailangan kong makilala para malaman ko kung anong asong babagay sa'yo? Pwede namang pareho nating makilala ang isa't isa. Mauna ka na magkwento. Mas gusto kong ikaw nang mauna. Mauna ka kasi. Gusto ko nang malaman ng maraming detalye tungkol sa'yo. Pakiramdam ni Ila ay nahawa na siya kay Janice. Para namang masabik siya ng ganoon na matuklasan ang mga bagay-bagay tungkol kay Miko. Hello, kailangan po kaya para ma-match ko siya sa tamang aso. Naghagilap nang siya ng makatwira niya. Okay, nagpaunlak naman ito. Tutok na tutok siya sa pakikinig. Kulang na lang yata ay mag-take down notes siya. Noon lang niya nadiskubre na ganun siya kasabik na malaman ang mga bagay-bagay tungkol dito. He seemed like a fascinating guy, the kind she would want to get to know better. Business Administration ang kursong natapos nito sa UP at mahilig ito sa lahat ng sports, partikular na sa swimming at basketball. Mahusay ito magkwento. O kaya naman ay baka talagang interesado siya sa mga sinasabi nito dahil hindi siya nababagot sa pakikinig. Maraming achievements na maituturing ito pero sa paraan ng pagsasalita nito, hindi lumalabas na nagyayabang ito. Parang ang napaka down to earth pa. At kahit kung itsura ang pag-uusapan, masasabing madaling nakakaakit ng atensyon ang mga kababaihan, hindi niya nararamdaman na naaalangan nito na makitang kasama siya. A nice guy. Iyon ang sumatotal ng mga impresyong nakuha niya habang nakikinig siya rito at pinagmamasdan nito. Lalo tuloy siyang naalangan na magkwento rito ng tungkol sa sarili niya. Sana lang ay makalimutan nitong mag-urirat, pero hindi pinagbigyan ng lihim na asam niyang iyon. Now, it's your turn, anito. Kailangan pa ba? Ang daya naman kung hindi, nalaman mo na lang tungkol sa akin eh, anito. Lahat na ba yun? Marami-rami na. Later on, you would get to know a lot more about me. Parang may kumiliti sa kanya sa kung saan bunsod ng ideyang magkakaroon pa ng ibang mga pagkakataon na makakasama niya ito. He started asking her questions and she ended up answering them all. Mahusay rin palang magtanong ito. Magaling ding makinig.
He made her feel that what she was saying really interested him. Hindi tuloy niya napapansin na napaparami na ang impormasyong na ibibigay niya rito. Nasa kasagsagan pa sila ng pag-uusap nang may marinig siyang tumawag dito. Maya-maya ay isang babaeng lumapit sa kanila. Matangkad ito, makinis at maputi. Kahit hindi niya titigan ng babae, matutuklasan niya iyon dahil sa halter top na suot nito, nakatero ng shorts na halos hanggang kuyukot na nitong igsi. Pero kaya namang dalhin ng babae ang attire nito. Parang hindi ito nahihiya kahit pagtinginan nito ng ibang mga nasa loob ng kainan. "Grace!" bati ni Miko rito. Tumayo ito para batiin ng babae. Hinawakan agad ng babae ang kamay ni Miko. Dinampian din ito ng mabilisang halik sa pisngi ang lalaki. Nailang siya. Hindi kaya dapat na siyang mawala sa eksena? "This is Ila," narinig niyang sabi ni Miko. "Ila, this is Grace." Napilitan siyang mag-angat ng tingin. Nakangiti si Grace sa kanya. Mukhang mabait naman ito. Nakipagbatean siya rito. Muli ay umatake ang mga inseguridad niya. Kumpara kay Grace, misulang basahan siya. Not only was the woman pretty, Grace was stylish as well. Maayos ang pagkaka-makeup nito. Amoy na amoy rin niya ang pabango nito. Bakit ba hindi siya naging ganoon? "Kaunting effort lang ang kailangan," naalala niyang sabi ni Janice. Ayon din sa assistant niya na masigasig na disipulo ni Oprah, nakakaapekto raw ang pisikal na kaanyuan niya sa nararamdaman niya. Kapag pakiramdam daw niya ay maganda siya, magaan din ang kalooban niya. Ang malaking problema nga lang niya ay malabo yatang mararamdaman niya na maganda siya. Marami na siyang nakaharap na salamin at sa tingin niya ay hindi nagsisinungaling ang refleksyong nakikita niya sa mga iyon. Hindi niya napapansin, kinikilatis na pala niya si Grace. Ngayong natitigan niya ito, saka niya natuklasan na kung tutuusin pala ay hindi ito kagandahan. Mukhang maganda lang ito sa biglang tingin. Pero dahil mega project ito at dahil na rin siguro buo ang paniniwala nito na maganda ito, ay iyon ang imaheng nakukuha ng mga nakakakita rito. "I could try improving myself," naisip niya. She had never felt the urge to do that before. O baka kahit nararamdaman niya ang pagnanais na gawin iyon, hindi iyon sapat para gumawa siya ng effort. Wala kasi siguro siyang inspirasyon. At ngayon ay mayroon? Gusto niyang pagtaasan ng kilay ang sarili niya. "Just do it." Ginaya niya ang tagline ng isang sikat na tatak ng sportswear. Wala namang mawawala sa kanya kung gagawin niya iyon. Napakunot noo siya habang pinapanood niya ang dalawa. May nalalaman pang paghimas-himas sa braso si Grace. Hindi niya alam kung anong relasyon ni Miko rito. Pero sa palagay niya ay interesado si Grace sa lalaki. Napansin din niya ang lihim na pagsulyap sa kanya ni Miko. Nakanti ang pride niya sa nabasa niyang reaksyon nito. "She's not a threat." Sa wari ay sinasabi ng ekspresyon nito. "Not a threat pala ha, you just wait." Dahil doon ay lalong tumatag ang determinasyon niyang magbagong anyo. Bago magpaalam si Grace ay hinaplos pa nito ang pisngi ni Miko. "Don't be a stranger." Tila nang aakit na bilin nito. "Don't be a stranger?" Ginaya niya sa isip niya ang paraan ng pagsasalita nito. She also realized that she wanted to wring the woman's neck. Ano kaya kung pitbull na nga ang breed na irekomenda ko kay Miko? Iyong galit sa babaeng mahaharot. The fact that she was starting to feel possessive over Miko filled her with dismay. Lumabas lang sila, nagkakagaanon siya. Anong kahibangan yun? Kailangan yatang tuktukan niya ang kanyang ulo at nang matauhan siya. "Oh, paano? Alis na rin ako." Hindi pa niya gustong magpaalam, pero ang pakiramdam na iyon ang siya ring mismong nag-udyok sa kanya na gawin iyon. "Ha? Bakit naman nagmamadali ka?" Nagdulot ng tuwa sa kanya ang sinabi ni Miko. Parang ayaw pa siyang umalis nito. "Marami pa kasi akong gagawin."
Ganun ba? Ihatid na kita. No need. Nagawa ko magpuntang mag-isa rito. Kaya ko rin bumalik sa shop na mag-isa. Pero, wala nang pero. Okay, fine. Pero siguro naman pwede kitang sabayan sa paglabas, hindi ba? Hindi na siya kumibo. Hinayaan na lang niyang sumama ito sa kanya. Operation Turn Ugly Duckling into a Swan. Iyon ang nasabi ni Ila sa sarili niya habang nasa loob siya ng dressing room ng isang department store. Ilang damit ang pinagsusukat niya. Kung ang dating pamantayan niya ang kanyang gagamitin, hindi ang mga iyon ang pipiliin niya. Ilang na ilang siya sa simula. Pero kahit paano ay nakita niyang may pagbabagong idinulot sa kanya ang mas modernong mga damit. Ilan sa mga iyon ang binili niya. Gamit ang natutuhan niya sa pagtingin-tingin sa mga fashion magazines, pumili rin siya ng ilang accessories. Sa cosmetics section siya tumuloy pagkatapos. Nasa mood na mag-demo ang sales lady ng produktong medyo pamilyar sa kanya ang pangalan. Tinuruan siya nito ng tamang paraan ng paggamit ng mga ibinebenta nito kasabay ang pagbibigay ng makeover sa kanya. Hindi siya nakarating sa level ni Angel Locsin pero umangat ng ilang puntos ang beauty quotient niya. Mula 0 ay naging 2. Napangiwing sabi niya sa sarili. Pero aminado siyang mukhang tama si Janice. Ang panlabas na anyo niya ay may malaking epekto nga sa nararamdaman niya. Magaan ang kalooban niya habang naglalakad siya palabas ng mall. Sipo lang sumalubong sa kanya pagbaba niya ng taxi sa tapat ng bahay niya. Ang kapitbahay nilang si George ang nabalingan niya. Nasa malapit sa gate ito at nagkukutingting ng mountain bike nito. Akala ko may artistang bumisita sa subdivision natin. Nakangiting sabi nito. Talaga lang ha? Sagot niya. Oh, that was so good for her ego. Artista as in si Sunshine Dizon habang siya si Bakekang? Ikaw talaga, kahit kailan hindi ka na naging karanggo ni Bakekang. Pero gumanda ka ngayon, may pinagagandahan ka ba? Mukhang nakatulong kahit paano ang pagsama niyang lumabas kay Miko. Kung dati ay sinabihan ng ganoon ay baka natameme na siya. Pinawaywangan niya ito. Kailangan bang may pinagpapagandahan para gumanda ang isang babae? Kahit yata ito ay nagulat sa reaksyon niya. Hindi naman, pero kalimitan ganun na nangyayari. Sagot nito. Guilty as charged, pero hindi niya in-acknowledge iyon. Hindi ako ganon, sabi pa niya. Kung ano man ang dahilan, magandang resulta. Anito. Salamat ha. Nakangiting ganti niya. Saka siya pumasok sa loob ng bahay. Ang saya niya. Excited na siya sa susunod na pagkikita nila ni Miko. Ang unang reaksyon ni Miko ay kusutin ang kanyang mga mata. Hindi niya kasi mapanulaan ang nakikita. Pagkatapos ng matagal-tagal ding kulitan ay napilit din niya si Ila na susunduin niya ito sa bahay nito. Handa siya magpaka-gentleman. Iyong bababa siya ng sasakyan, saka niya susunduin nito sa loob ng bahay. Ang kaso, narinig yata nito ang ugong na sasakyan niya dahil lumabas na agad ito. Kabuntot nito ang mga laagang aso nito sa paglabas ng pinto. Hindi agad niya nakilala ito. The transformation was not so great but it was a transformation nevertheless. Nakakagulat at nakakapanibago iyon. Excuse me miss, may susunduin ako dapat dyan. Ilang pangalan niya? Baka kilala mo. Salubong niya rito. Napatulala ito sa kanya ng ilang saglit. Saka ito nahulaan na nagbibiro siya. Sira, ganti nito. Sino ka ba? Sabi niya. Pwedeng makipagkilala, magandang miss. Talagang sira ka. Aba, ayos na ayos ako. No. At ikaw, lalong ayos na ayos. He gave her an appreciative glance. Wow. Hay, patawa. Itinirik nito ang mga mata. He found it cute.
Parang mas malapit na sa mga normal ang interaction nito sa kanya. She seemed to have loosened up a great deal. Mukhang mabilis matuto ito at natutuwa siya dahil doon. Hindi kaya ako nagpapatawa. Totoo ang sinasabi ko. Itanong mo pa sa kanila. Ang mga asong nakapila sa loob ng gate ang tinukoy niya. Nakatingin lahat ang mga ito sa kanila. Tumawa ito at masarap iyon sa pandinig na nadiskubre niya. Tayo na nga bago pa maisip sumama ng mga yan. Sabi nito na ang mga alaga nito ang tinutukoy. Parang nagkakaintinding nagsitahol ang mga aso. Hala, halika na nga. Mukhang gusto nga nilang sumama. Pabirong hinawakan niya ang braso nito para hilahin niya ito. Muntik din niyang bitawan uli iyon dahil parang may magnetic field ang braso nito. Nakakapanayo ng balahibo ang paglapat ng kamay niya rito. Sira, ginaya niya ang sinabi nito sa kanya. Iginiya nito patungo sa sasakyan niya. Like a perfect gentleman, he opened the door for her. Ang layo na natin, sabi ni Ila habang nakatingin siya sa labas ng bintana ng kotse. Hindi sinabi ni Nico kung saan sila pupunta. Basta raw sumama siya. Kinulit niya ito pero hindi ito natinag. Ipinalagay niyang sa isang mall o sa kung saang fast food chain lang sila kakain. Pero palabas na sila ng syudad. Saan ba tayo pupunta? Tanong uli niya. Relax, hindi ako delikadong kasama. Anitong saglit na bumaling sa kanya. Nakangiti ito, iyong klase ng ngiting nakakaapekto ng husto sa tibok ng puso niya. Delikado kaya? Delikado sa puso ko. Hindi naman sa ganoon, nagtataka lang ako, sabi niya. Nasa Earth pa naman tayo, huwag kang mag-alala, hindi tayo lalagpas ng Jupiter. Ha, patawa ka talaga. Ganti niya. Mahalikan yata niya ang lalaking iyon. He was the very first guy she felt really comfortable with. Siguro ay dahil na rin iyon sa personalidad nito. Kahit paano tuloy ay nagkaroon siya ng kumpiyansa na hindi ganun kasagwa ang social skills niya. Natatabunan ng sandaling pagkakakilala nila ang mga masamang karanasan niya sa nakaraan. Sumulyap ito sa kanya. Napahiya siya nang mahuli nitong nakatingin siya rito. But he just flashed her killer smile. Muli ay naging parang kabayong nakikipagkarera ang bilis ng tibok ng puso niya. May kahabaan ng biyahe pero dahil panay ang kwento ni Miko ay hindi siya nainip. Maya-maya pa ay nagkaroon na siya ng ideya kung saan sila pupunta. Sa Tagaytay. Sa isang gazebo na nasa itaas ng bulubundukin sila humantong. Nakatunghay iyon sa lawa ng Taal. It was a very nice place. May bahay sa di kalayuan doon na yari sa kahoy. Parang sa rancho ng ambience iyon. Isang gate ang kinailangan nilang pasukin upang marating nila ang gazebo. Hindi ba bawal dito? Tanong niya nang huminto sila sa lilim ng isang mayabong na punong mangga. Mukha kasing pribado ang lugar. Sa iba, oo. Sa atin, hindi. Anito. Sa kaibigan ko ang lugar na to. Ibinebenta niya sa akin kaya sabi ko sa kanya, susubukan ko muna mag-picnic dito para malaman ko kung magugustuhan ko. Tinitigan niya ito. Mahirap kasing masabi kung minsan kung seryoso o nagbibiro lang ito. What? I'm telling the truth. Sabi nito. Hindi tayo magkakasuhan ng trespassing. Huwag kang mag-alala. Pinatay na nito ang makina ng sasakyan. Saka ito bumaba. Mabilis na nakaligid ito at bago pa man niya mabuksan ang pinto niya ay pinagbukas na siya nito niyon. You might want to freshen up. Anito, nang tumango siya ay inalalayan siya nito palapit sa bahay. May dala akong susi na siyang ginamit nito sa pagbukas niyon. The house was nice. Akma ang disenyo niyon sa lugar. Malalaki ang bintana para mas makita ang magandang tanawin. May fireplace na maaaring sindihan kapag malamig masyado ang gabi.
May mga matatabang throw pillows na nakalatag sa carpet na tila nag-iimbitang upuan. Tumuloy siya sa banyo. Naghilamo siya, saka naglagay uli ng powder at lipstick. Nang mapatingin siya sa salamin ay napansin niyang medyo nabawasan ang kagustuhan niyang basagin iyon. Hindi iyon kagaya ng dati na kapag nakikita niya ang refleksyon niya ay panghampas na agad ng salamin ang gusto niyang hagilapin. Nagsuklay siya at pagkatapos mag-spray ng pabango, lumabas na siya. Wala si Miko kaya naglakad-lakad muna siya sa first floor. It was a great place. Maganda ang ambience, parang nakakapagpalagay ng puso at isip. Naligaw ka na ba? Napapitlag siya nang marinig niyang magsalita si Miko. Nang balingan niya ito ay nakita niyang nakangiti ito. Wanna go out now? Yaya nito. It's a nice day. Tumango siya at sumama na siya rito. Sa gazebo siya dinala nito. Sa mesang naroroon ay nakita niyang nakahain ng mga pagkain. Sa di kalayuan ay may namataan siyang picnic basket. Mukhang pinagdahandaan nito ang lakad nilang iyon. Cold cuts, sandwiches, canned drinks at mga prutas na hiniwa na ang nakalagay sa ibabaw ng mesa. May salad din, chicken at fruit. Pinagpagaan nito ang espasyo sa bangkong yari sa kawayan at doon siya pinaupo. Tumabi ito sa kanya pero malaki naman ang distansya sa pagitan nila. Napaka-presko ng simoy ng hangin, napakaganda ng tanawin. Masarap ang pagkain at nakakakilig kasama ang lalaking nasa tabi niya. Napaka-perpekto ng sandaling iyon para sa kanya. Sinilbihan siya nito ng pagkain. Ipinagbukas din siya nito ng inumin. Nakakapanibago ng husto para sa kanya ang ganoong tagpo. Sa mga nakaraang paglabas niya kasama ang ibang mga lalaki, parang maninagas na siya sa tensyon kapag nakakasiralinan na sila ng ganoon. Natataranta siya sa pag-iisip ng sasabihin at madalas kung ano-anong walang katuturang bagay ang lumalabas mula sa bibig niya dahil natetensyon na siya ng husto sa katahimikan. Pero hindi sa pagkakataong iyon. Medyo tensyonado pa rin siya pero hindi katulad ng dati. Hindi rin siya nakakadama ng matinding pagnanais na puna ng katahimikang manakanakang naghahari sa kanila. It was a comfortable kind of silence. Pagkatapos nilang kumain ay tinulungan niyang magligpit ito. Nang maisilid na uli nila sa picnic basket ang mga tira nila ay niyaya siya nitong tumayo malapit sa gilid ng bulubundukin. Bulubunduking naturingang iyon pero may kataasan. From where they stood, there was a sheer drop down at the side of the hill. Makapigil hininga ang taas niyon, pati na rin ang tanawing nakahantad sa paningin niya. It was a perfect place to get kissed. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang ideyang iyon. Basta na lang iyon gumiit sa isip niya. Palihim tuloy niyang natapunan ng tingin si Miko. If that was the perfect place to get kissed, he was the perfect guy to do the kissing. Napatda siya nang matuklasan niyang nakatingin din ito sa kanya. Ang unang reaksyon niya ay ibaling na uli sa tanawin ang paningin niya. Pero animo na magneto ang mga mata niya rito dahil hindi niya maalis-alis ang mga iyon. Hindi niya alam kung ito ay ganoon din. Nakatitig din lang kasi ito sa kanya. There was something in the air. She was sure of that. At kung ano man ang nasa hangin, malamang na nakapagpapawala iyon sa tamang katinoan. Tiyak na iyon ang dahilan kung bakit sa tingin niya ay nagbalak itong halikan siya. At kung bakit pakiramdam niya ay papayagan niya ito. Dapat ay hindi. Walang karapatan nito para gawing iyon. Pero hindi niya mapigilan ang pagnanais niyang malaman kung ano ang pakiramdam ng mahalikan. It would be her first kiss, and at that age, she thought it was pathetic. Pero sulit na rin siguro na naghintay siya ng ganoon katagal para maranasan ang kanyang unang halik kung katulad ni Miko ang magbibigay niyon sa kanya. Kusang pumikit ang mga mata niya
nang makita niyang palapit na sa mukha niya ang mukha nito. She braced herself, pero kahit anong pagpapatatag niya sa kalooban ay hindi sapat para maihanda siya sa nakakatulirong damdaming nagsindi sa pagkatao niya sa sandaling lumapat ang mga labi nito sa mga labi niya. So this was how it felt. Hindi na siya kailangan mag-imagine lang ngayon. Nangyayari na talaga sa kanya ang isang karanasang kung minsan ay pinagtakahan niya kung ano ang pakiramdam at pinangangambahang hindi na magaganap sa buhay niya. It felt so great, like the heavens briefly opened, allowing her a glimpse inside. The air suddenly felt colder and smelled fresher. Parang tumingkad ang kulay ng mga dahon at bulaklak na nasa paligid niya. Tila lalong naging perpekto ang lugar at ang sandaling iyon. Miko was kissing her with infinite tenderness. Tila ba alam nito na hindi pa siya sanay mahalikan. Pero kahit ganoon, hindi siya nakadama ng hiya o panliliit. Sa halip ay parang tuwang-tuwa siya na isang katulad nito ang kasalo niya ngayon sa sandaling iyon na tiyak niyang natatandaan niya habang buhay. It was a known fact that people remember their first job, first kiss, first love, and first heartbreak. Unang halik niya iyon, kaya kahit ano pa ang landas na tahakin ng buhay niya magmula sa sandaling iyon, sigurado niyang maaalala niya ang pagkakataong iyon. Ikinulong nito sa mga kamay nito ang mukha niya. Ang banayad na paghalik nito ay lumalim ng kaunti. Dapat yata siyang matatarang, mainsulto o mabastusan. Hindi ba masyado makapal ang mukha nito? Wala itong karapatang halikan siya, pero parang determinado itong ituloy ang ginagawa niya to. Determinado rin siyang huwag mag-react na parang isang matitimang berhen. Iyon ay kahit totoo pang ganoon na nga ang estado ng kanyang isip at katawan. She really was a virgin in thought, word, and in deed. At paano rin ba siya magtatatarang kung nakakawala sa tamang katinuan ang mga damdaming idinudulot sa kanya ng paglalapat ng mga labi nila ni Miko? Nagtataka siya kung bakit siya naiinitan gayong malamig naman ang klima. Hindi rin niya alam kung paano niya pakibabagayan ang kiliting humahagod sa kanyang gulugod saka kumakalat sa kanyang mga kalamnan. Hindi siya mapakali. Kung itutulak niya palayo si Miko o mas kakabigin pa niya ito palapit, hindi niya mapagpasyahan. And then, he made the decision for her. He let her go. Gusto niyang habulin ang mga labi nito, pero sa huling sandali ay nangibabaw ang utos ng katinuan niya. Miko couldn't let Ila go fast enough. Muntik na nga niyang maisalya ito sa palayo. Iyon ay hindi dahil na disgusto siya, kabaligtaran pa nga. Hindi niya inaasahan na ganun ang mararamdaman niya. He didn't even know why he kissed her in the first place. Kanina'y para siyang nahahatak palapit dito. Dapat siguro ay nilabanan niya ang udyok na iyon, pero hindi niya nagawa. Masyadong malakas iyon at bigla ay parang nawawala siya sa katinuan, kaya kulang ang determinasyon niya. And when his lips touched hers, whatever determination was left inside him fled completely. Sanay na siyang humalik ng babae. Hindi bago ang karanasang iyon sa kanya. Kaya nagulat siya kung bakit ganun ang nararamdaman niya sa paghalik niya kay Ila. Parang bigla siyang ibinalik sa kanyang kabataan. Doon sa panahong natikman niya ang kanyang unang halik. If he remembered correctly, he felt the exact kind of thrill back then. At parang naroon ang kasabikan niyang palalimin pa lamang lalo ang paghalik niya rito. The urge was so great he had to push her away so he wouldn't act on it. Ano ba kasing ginagawa niya? He was taking things too far. Bago rin siya mahimok na sundin ang kanyang udyok ng damdamin na silin ang mga tuluyan nito, naglaro sa diwa niya si Irene. A jolt of guilt shot through him. Katumbas siguro niyon ang pag-untog ng ulo niya sa pader. Pareho ang epekto niyon.
Natauhan siya at muntik na nga tuloy niyang maitulak palayo si Ila. Asam lang niyang hindi nito nahalata iyon. Gusto kong humingi ng No need. Mabilis na sabad nito. Please, wag na natin pag-usapan yon. Sabihin na lang natin na pareho tayong inatake ng temporary insanity. That could explain it. Nangingiting saad niya. I-enjoy na lang natin ang view. Mungkahin nito. Tumango siya. Sa kanila itinoon na lang ang pansin nila sa tanawin. Kanina pa nakatitig si Ila sa refleksyon niya sa salamin. May nag-iba ba? Pinipilit niyang anigin niyon kahit malaki ang duda niyang wala namang talaga. Bakit ba kasi may mag-iiba sa itsura niya mula nang huling tumingin siya sa salamin na kaninang umaga lang niya ginawa? Nahalikan na ako. Kinilig siya nang maalala niyang hinalikan siya ni Miko. Mabilis din niyang naisip na para siyang tanga. She had her first kiss. It came a bit late. Hindi iyon rason para mag-astambangag siya. Pero hindi talaga niya mapalis-palis ang pakiramdam na may nag-iba sa anyo niya. Napabuntong hininga siya. Hayun na siya. Sobrang excited sa itinuturing niyang napakahalagang pangyayaring iyon sa buhay niya, pero si Miko siguro ay naghihilik na sa kama nito. Mas mabuti pa nga naghihilik na lang siya. Mas masagwa kasi sa pakiramdam ang mag-imagine na may kasalo ito sa kama. Mukha ni Grace ang naglalaro sa isip niya. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Nahihibang na nga yata siya para ganun ang maramdaman niya. Cool ka lang, okay? Umalis na siya sa harap ng salamin bago pa mabasag iyon. Kung may makakakita man kay Miko, ay iisipin sigurong may maluwag na tornilyo siya sa utak. Napapailing kasi siya pamaya-maya at napapangiti. Napakagaan ang pakiramdam niya. Iyon ang dahilan ng pag-aastang baliw niya. He felt so darn good inside it. Was like 1,000 feathers were being used to tickle him. Naglalaro sa diwa niya ang itsura ni Ila. Hindi naman masasabing drastic ang mga pagbabagong ginawa nito sa bihis at ayos nito. Maybe it was true that beauty was in the eye of the beholder, or that true beauty was more than skin deep, that it came more from the inside. Hindi niya masasabing pwedeng ipanlaban ito sa binibining Pilipinas. Kahit nga siguro sa pambarangay lang na patimpalak ng kagandahan ay hindi ito mangangahas na sumali. Pero lutang na lutang ang pagbabago ng itsura nito. She was starting to feel good about herself. Tiyak niyang malaking dahilan iyon. Mas maaliwalas na mukha nito. Hindi kagaya dati na para bang permihan ng magkasalubong ang mga kilay nito, o hindi kaya ay nakaangat ang isa sa mga iyon sa paraang nagtataray. Marunong na rin itong umiti. Madalas ngang umingiti. Kahit ang mga damit na pinipiling isuot nito ay nagpapahiwatig na rin ng pagbabago ng pananaw nito sa sarili at sa buhay. She used to wear dark colors. Ang tabas pa ng mga sinusuot nito ay mas bagay yata sa mga nagbabalak magmadre o sa mga masisigasig na kumandidato sa pagka-old maid. Ngayon ay mas madalas na ang mga pastel ang kulay ng mga damit na suot nito. Hindi na rin parating 3/4 ang mga manggas ng t-shirt at blusa nito. She was starting to show a little skin, a good thing because she had such a smooth and creamy complexion. Katulad siguro nito ang isang paru-paro. Pagkatapos nitong nagpasan ang pupa stage ay nakita na ang tunay na ganda nito. And he was smitten by that beauty. Naalala niya mga sandaling pinagsaluhan nila kaya siya napatulala, napapailing at napapangiti. Dapat siyang kabahan. Delikado yata mga senyales na nakikita niya sa kanyang sarili. Pero ng mga sandaling iyon, ipinasya niyang namnamin kasiyahan niyang nadarama. It made him feel good to think that he was instrumental in the transformation that was taking place in her. Humugot siya ng hininga. Hindi siguro iyon ang tamang panahon para mag-isip siya ng kung ano-ano. May report pa siyang babasahin. Gagamitin niya iyon sa presentation na gagawin niya sa harap ng board of directors, kaya dapat lang nasimulan na niya ang pag-aasikaso roon.
Dala ang folder, tumuloy na siya sa den kung saan niya nakagawang magtrabaho kapag nasa bahay siya. Inoon niya ang computer saka niya inilapag ang report desk. Pero bago siya nagsimula sa pagtatrabaho ay minabuti niyang i-check ang mga emails niya. Nakita agad niya na nagpadala ng mensahe sa kanya si Irene. Binuksan niya iyon. Natulala siya pagkatapos niyang basahin ang mga sinabi nito. Napasandal siya sa upuan niya. I'm coming back home, honey. Nasubukan ko na makipagsapalaran. I know I tried and that is enough for me. I miss you. I can't wait to be with you. Dapat siyang matuwa. Kung dati nangyari iyon, malamang nanapayas na siya. Sabay suntok sa hangin. Dati kasi gustong-gusto niyang pigilan ito sa pag-alis. Hindi lang niya iyon ginawa dahil ayaw niyang maging hadlang sa mga pangarap nito. Nangulila rin siya ng husto rito. He also felt despair when it seemed she had no more intention of even coming back. Kaya ngayon, dapat lang na matuwa siya. Pero hindi tuwa ang tawag sa nadarama niya, kundi pagkalito at kaunting kaba. Iyong mga mas nangibabaw sa kanyang kalooban. Do you still love her? Parang may bumubulong sa kanya na naturang katanungan. Of course. Mabilis sa sagot ng kanyang isip. Then, what's the problem? Ano nga bang pinoproblema niya? Dapat wala, hindi ba? Pinilit na lang niya ang sarili niyang basahin ang report. Para kang sira. Angin ni Ila sa sarili niya habang nakatingin siya sa salamin. Para sa isang katulad niya na dati allergic makita ang refleksyon niya, kakatwang napapadalas ang pagtunghay niya ngayon sa salamin. Ganun na naman ang ginagawa niya. Hindi rin mapalis-palis ang ngiti sa mga labi niya. A pool of happiness was bubbling inside her, making it difficult for her not to smile. Si Miko ang dahilan, wala nang iba. Hindi niya tinangkang itanggi iyon. She was madly in love with him. Ayaw sana niyang mangyari iyon. Kinatatakutan niyang madama ang damdaming napakaposible at halos natitiyak na niya noon na walang idudulot sa kanya, hindi sama ng loob at kasawian. Pero wala nga yatang maaaring pumigil sa pagpasok sa puso ng napakapangyarihang damdaming iyon. Hindi niya ginusto pero nangyayari at nangyayari pa rin iyon. Tuwing maglalaro sa diwa niya ang mga eksenang pinagsaluhan nila ni Miko, napapangiti siya. Maliban sa pagpunta nila sa Tagaytay, ay ilang beses pa silang lumabas. Simply remembering him made her so happy. Pruweba niyon ang pag-aastang lukaret niya. Pinilit na niya ang sarili na talikdan ng salamin. Sa pagbaling niya ay nakita niyang nakatingin sa kanya ang mga alaga niyang aso. Natawa siya. Pati yata mga ito ay nagtataka kung nasa katinoan pa siya. I'm okay, Papis. Hinaplos niya ang ulo ng mga ito. Masaya lang ako. Masayang masaya. Gusto niyong mamasyal? Ang average intelligence daw ng mga aso ay katulad ng 1-2 taong gulang na bata. Ibig sabihin nakakaintindi ang mga iyon ng mga simpleng salita. Patunay na nauunawaan ng mga ito ang sinabi niya. Ang masigasig na pagkawag ng buntot ng mga ito. Nasanay na siya sa mga aso niya na maglalakad ng walang leash. They were trained not to run off. Tanging ang pamarinya niya ang hindi na natutong lumabas nang hindi tumatakbo palayo sa kanya. Kinarga na lang niya iyon. Sa loob lang ng subdivision sila naglakad. Patakbo-takbo ang mga aso niya pero hindi lumalayo mga ito sa kanya. Ilan sa mga taga roon ang kinawayan niya nang batiin siya ng mga ito. She had really become a friendlier person. Pakiramdam tuloy niya ay nakalaya siya sa masikip na hawla. Iyon ay ang hawlang epekto ng matinding angst niya. Dati ay pawang madidilim na emosyon ang nangingibabaw sa pagkatao niya. That made her a bitter person. Ang pagdating ni Miko sa buhay niya ang naging susi sa pagbabago ng kanyang pananaw. Kasunod niyon, ang paganda na rin ng aura niya. Pati na ang pagnanais niyang maging presentable ang imaheng inihaharap niya sa mundo. Miko was the key to her transformation. She would be forever grateful to him for making her feel good about herself.
Napakislot siya nang may bumusina sa di kalayuan sa kanya. Isang lalaking sakay ng motorsiklo ang nalingunan niya. "Ila, ikaw ba yan?" tanong nito. "Oh, Chris, ikaw pala." Suki ito ng pet shop. May kaangkas ito, si Punch. Medyo pamilyar na ang mukha nito sa kanya noon, pero nang ipakilala nito sa kanya si Miko noong minsang magkasalubong na sila nito, saka lang niya nalaman ang pangalan nito. Noon pa mang una ay hindi na siya natutuwa rito. There was something about the guy that made her feel uncomfortable. "Ang tataba ng dogs mo," ani Chris. "Ang tatakaw eh. Si Yellowy, kamusta na?" Ang alaga nitong retriever ang tinutukoy niya. "Matakaw pa rin, hindi na kita nakilala kanina. Blooming ka ata," puna ni Chris. "Blooming ka riyan? Parang nagsuot lang ako ng maayos-ayos, blooming na," ganti niya. Napansin niyang tila napangiwi si Punch. Parang may hindi ito'y kinakatuwa. "Oh, paano? Mauna na kami," paalam ni Chris. "Sige, ingat ka," sabi niya. "Siya lang?" sabad ni Punch. Alangan ngiti ang ibinigay niya rito. Ikaw rin, syempre," napilitang sabi niya. "Para namang galing sa ilong," komento nito. "Hindi naman nagsasalita ang ilong." "O sige na." Kunwa ay hinabol na niya mga aso niyang nauna ng kaunti sa kanya paglakad. Maaga pa ay gising na si Ila. Halos hindi nga siya nakatulog sa magdamag. Sabado noon at sa araw na iyon ay may usapan sila ni Miko na pupunta sa farm sa Batangas. Kahit siguro sa kanto lang siya dalhin nito ay masisiyahan pa rin siya. It was more of the fact that they would be together that was making her happy and excited, and not where they were going. Nag-ayos siyang mabuti. Bago pa man dumating ang oras na sinabi ni Miko na daraanan siya nito, ay narinig na niya ang ugong ng dumating na sasakyan. Agad na bumilis ang sasal ng dibdib niya. Isang ngiti ang automatikong sumilay sa mga labi niya na mga mapasilip siya sa bintana at natanaw niya ang pagbaba ni Miko mula sa Ford Everest nito. Nagtahulan ng mga aso niya. Nagunahan pa ang mga iyon sa pagtakbo papunta sa gate para salubungin si Miko. Sa madalas na pagpunta roon nito ay nakilala na ito ng mga alaga niya. Pinaghaplos agad nito ang ulo ng mga aso niya nang makapasok ito sa gate. Mas nauna pang nabati ang mga alaga niya kaysa sa kanya. Wala na itong nababanggit tungkol sa plano nito noon na bumili ng aso. Gusto niyang isipin na paraan lang nito iyon para makilala siya. Hindi na rin naman niya inungkat iyon. Bakit pa? "Ready ka na?" tanong nito sa kanya nang kumalma na ang excited na mga aso niya. "Ayaw mo magkape muna?" "Tapos na ako. Mas gusto kong lumakad na tayo." Anito. "Kukunin ko lang mga gamit ko." Pumasok siya sa loob ng bahay. Ito naman ay nagsabi maghihintay na lang sa bakuran. Nang lingunin niya ito, nakita niyang abala ito sa pakikipaglaro sa mga alaga niya. Napangiti siya. Aliw na aliw si Ila sa pamamasyal nila ni Miko sa farm nito sa Batangas. Mangga ang tanim ng mga ilang daang hektaryang lupain. Ayon dito, kailan lang nito nabili iyon. Namumunga ng mga puno at napakagandang panoorin ng mga sangang hitik na hitik sa bunga. May kubong pahingahan sa isang bahagi ng farm. Kalapit iyon, sa lilim ng mga isang mayabong na puno ay may mesang yari sa kawayan. Doon ito nagpahanda ng tanghalian nila. Sinigang na sugpo at inihaw na tilapia ang kinain nila. May mango shake din na isinilbi sa kanila ng katiwala at ang panghimagas nila, natural lang na hinog na mangga. Napakatamis ng prutas, iyon ang natuklasan niya sa unang pagsubo pa lang niya. Naparami tuloy ang kain niya. Nang mapadighay siya ay natakpan niya ang kanyang bibig. Nakadama siya ng hiya. "Mano ba namang mapadighay ka?" ani Miko. "Natutuwa nga akong malaman na nabusog ka." Busog na busog. Hinimas-himas niya ang tiyan niya. "Talaga? Patingin nga." Pabirong nakihimas ito sa tiyan niya. Tinampal niya ang kamay nito.
Pero sa halip na alisin nito iyon, bahagya pang dumiin ang paghimas nito. Nag-iba agad ang ritmo ng paghinga niya. Her breath suddenly came in ragged gasp. At alam niyang epekto iyon ng ginagawa nito. Ngaling-ngaling palisin niya ang pangahas na kamay nito pero parang tumututol naman ang kalooban niya. Napapikit siya nang maramdaman niya ang pag-iiba ng paraan ng paghaplos nito sa tiyan niya. Naging mas banayad iyon, parang nanghihimok. Pakiramdam niya ay dahan-dahang nagtatayuan ng mga balahibo niya. Impit na ungol ang kumalawa sa kanyang ipinasok nito sa lilayan ng blusa niya ang kamay nito. His hand made contact with her bare skin, making her tingle all over. Sisitahin sana niya ito pero nakulong na ang kataga sa bibig niya nang kagyat na lang siyang hagka nito. Katulad siguro ng sunog na kagubatan sa panahon ng matinding tagtuyot, ang bilis ng pagkalat ng apoy sa kanyang pagkatao. Sa sobrang init ay malamang na natusta lahat ng brain cells niya kaya nawalan na siya ng kakayahang mag-isip ng tama. Dahil kung maayos pa ang andar ng utak niya, dapat lang nanawari niya na dapat niyang patigilin ito sa paghalik nito sa kanya. Pero bakit ba niya na nasasang matigil ang isang pangyayaring nagdudulot sa kanya ng nakakahibang na mga sensasyon? Miko's hand, the one caressing her tummy, slid higher. Sinakop niya ng isang dibdib niya, bagay na nagpasinghap na naman sa kanya. She reveled in his touch, relishing the way he made her feel that she was one very attractive and desirable woman. Maraming sinasabi sa kanya ang katinoan niya. Abot-abot ang babala niyon sa kanya, kaya siya nababaliw raw siya at pinapayagan niyang ginagawa nito. Nawawala raw ba siya sa sarili niya para hindi man lang siya magtangkang umalma? Pero tila determinado siyang magpakabingi. Mga damdaming hindi pa niya masyadong mapangalanan ang napakabilis na nabubuhay sa kanyang pagkatao. Naging dahilan siguro ang mga iyon para hindi na niya pakinggan muna ang nagwawalang konsensya niya. Dama niya ang pangangailangan sa mas masidhipang paghaplos nito, sa mas malalim na paghalik nito sa kanya. Hindi niya sinasadyang iyakap ang isang braso niya sa leeg nito, pero nang matuklasan niya ang ginagawa niya, hindi rin naman siya nangiming ituloy iyon. She pulled him closer, twining her fingers in his ear. Naging mas mapusok ang paghalik nito sa kanyang labi. Tinugon naman niya iyon ng akmang init. Kissing him was one of the best experiences she ever had. Kung pwede nga lang ay ayaw na niyang magwakas iyon. Napatili siya nang kagyat na lang siyang pangkuhin nito. Napayakap siya rito sa pangambang mahuhulog siya. Sa kubong paghihigaan niya, dinala ito. May papag doon na nalalatag ng kutsyon. Doon siya ibinaba nito. And then he seemed to hesitate as he stood there staring at her. Iyon na ang pagkakataon niya. Ila could see that she was probably being given a chance to get out of a situation that would lead to a lot of complications and possible heartaches. Sa pag-aatubili ni Miko, naroon ang tsansa niya para bawiin ang nakawala niyang katinuan. The fact that he seemed to be hesitating could only mean he must be having second thoughts too. Malamang na nahihinuha rin ito kung gaano kalaking kahibangan ang gagawin nito sa sakali. Habang nagdadalawang isip ito, dapat lang sigurong samantalahin niya iyon. Ang tamang gawin niya ay bumangon mula sa papag at magtatakbo palayo rito. Pero pinanindigan na yata talaga niya ang pagiging hibang dahil sa halip na umalis, inilahad pa niya rito ang mga braso niya. Nakita niya ang unti-unting pagkawala ng pag-aatubili sa mga mata nito. Ilang saglit pa ay sumunod na ito sa kanya sa papag. Once more he kissed her thoroughly, delving into the deepest recesses of her mouth, exploring, feeling, and teasing. At muli ay umakyat ang antas ng init na bumabalot sa kanya. Mabilis ang pagkilos nito. Nagawa nitong alisan siya ng saplot, pati na rin ang sarili nito. It seemed to happen in a blink of an eye. 1 minute, she was fully clothed, and the next instant, she was stark naked.
Nakadama siya ng hiya sa pagkakahantad ng katawan niya sa mga mata nito, ngunit mabilis ding naalis doon ang pansin niya. Inagaw na nakakakapangos hiningang sensasyong pinag-ibayo ng paglapat, paghaplos ng mga kamay nito sa kanya. Alumpihit siya sa pagkakahiga. Parang may pinakaaasam-asam siya na hindi niya lubusang matukoy kung ano. Her body was yearning for something she couldn't fully understand. She just kept writhing and squirming as he continued to stroke and caress the secret places of her body that no man had ever touched before. Hindi pa rin sapat ang pinakamasigasig na paghaplos nito sa kanya. Kahit nga nang sundan ng mga labi nito, ang landas na tinatahak ng mga kamay nito ay hindi pa rin naibsan. O kahit nabawasan man lang, ang malalim na pangangailangan na darama niya. Parang ang lalo pang sumidhi at nadagdagan iyon. Hindi na siya mapakali. Habol na niya ang hininga niya. Panay ang kilos niya. Gusto niya yata niyang mamilit sa sanhi nang hindi niya maunawa ang pakiramdam. Carefully, he positioned himself, and then ever so slowly, he started to make her his. Nakagat niya ang labi niya, hindi lang dahil sa habding nagpalandas sa kanyang sensitibong kalamnan, kundi mas dahil sa sidhi ng init na idinudulot ng pagiging isa ng kanilang mga katawan. The pleasure was so intense, she could barely breathe. Hindi agad gumalaw ito. Tila binibigyan nito ng pagkakataon ang katawan niya na masanay sa panghihimasok nito. Si Ila na ang nainip. She started screaming once more. It was only then that he started moving. Slowly, carefully, he thrusted into her. At muli ay tila tinangay ng nakakawindang na sensasyon ang katinoan niya. Acting purely on instinct, she matched his rhythm, meeting his thrusts. Ramdam niya ang matinding kasiyahang nananalaytay sa kanyang katawan. Halos mapasigaw na siya dahil doon. She clutched his arms as she slowly felt herself being pulled towards a place she had never been to before. Hindi na niya maintindihan ang nararamdaman niya. Wala na rin siyang alam gawin kundi sabayan ang pagkilos nito. And then it came, a flash of pleasure so intense it blew her mind away. She rode the wave as it crested and then she was falling. Nico was right, there with her, catching her and then taking her along for another ride. Matagal na nanatili silang kapwa walang imik. Yakap siya nito at ito naman ay nakatingin lang sa kisame. Gusto niyang itanong dito kung anong iniisip nito pero nag-aalangan siya. What in the blazes have you done? Hindi umiimik si Miko dahil abala ang konsensya niya sa panunumbat sa kanya. At tama naman iyon. Ano bang ginagawa niya? He must be the world's greatest fool or jerk or maybe both for him to do what he did. Alam na niyang babalik na sa bansa ang kasintahan niya. Iyon ay isang pangyayari noon pa na niyang pinananabikan. Nakakapag-isip na rin siya at napapagpasyahan niyang mahal pa rin niya si Irene. Kung ganoon, bakit nandun siya sa sitwasyong iyon ngayon? Ano bang nararamdaman niya para kay Ila? Hindi niya direktang matukoy. He felt something for her. Of course, hindi sila hahantong sa ganoon kung wala. Ang kaso ay may Irene na siya at hindi naman siyang tipo ng lalaking kayang magmahal ng dalawang babae. Kaya hindi niya tuloy malaman kung anong nadarama niya. Naglaro sa diwa niya si Irene. She had been his girlfriend for close to 5 years. 5 taon. At 1 taon pa lang itong wala sa papalitan na ba niya ito? Oh brother, damn Punch and that stupid bet they made. Damn him for having an overblown ego that wouldn't accept defeat. Kung nanahimik na lang siya noon, kung hindi siya nakipagpataasan ng ihi kay Punch, wala siyang problema ngayon. He wanted to do the right thing. Iyon ang rason niya noon sa sarili. Pero ano ba ang right sa ginagawa niya? Parang mas wrong pa nga iyon kaysa sa balak sanang gawin ni Punch. Ayaw muna niyang mag-isip. Sumasakit ang ulo niya.
Parang gusto nang sumabog niyon sa dami ng pinoprosesong impormasyon. Tinatablan din siya ng husto ng panunumbat ng konsensya niya. Ang tanging kaya niyang gawin ay ang yakapin si Ila. What now? Nang gugumiit sa kanya ang katanungang iyon pero wala siyang maapuhap na kasagutan. We should go. Ayokong gabihin tayo sa daan. Sabi niya pagkalipas ng mahabang sandali pa ng pananahimik. Hindi niya tiningnan si Ila nang magsalita siya. Parang hindi niya kayang gawin iyon. Magbibihis na ako, sagot nito. You go right ahead. Bumangon siya, hindi pa rin tumitingin dito. Dinampot niya ang mga saplot niyang nagkalot sa sahig, saka siya nagtungo sa bahagi ng kubo na natatabingan ng sawali. Nagsisilbing batalan iyon. Doon na siya nagbihis. I'll wait for you outside, sabi niya pagkatapos niyang magbihis saka siya tumuloy sa labas. Mabigat na mabigat ang kalooban ni Ila. Bakas na bakas niya sa mga kilos ni Miko na nagsisisi ito sa nangyari sa kanila. Malamang naabot-abot ang pagbatikos nito sa sarili. Ganon din ang gusto niyang gawin. It takes two to tango, as the saying went. Kung hindi siya nagpadala sa gusto nito, hindi mangyayari iyon. So the fault lay not just on Miko, but on her as well. Nagbihis na agad siya nang iwan siya nito. Pagkatapos ay sumunod na rin siya sa labas. Naabutan niyang nakaupo ito sa ilalim ng isang mayabong na puno. I'm sorry, anito sa kanya. I acted. Don't be, sabad niya. Pareho tayong may kasalanan sa nangyari. I'm not referring to what happened. Paglilinaw nito. I'm saying sorry for the way I've just acted. I guess I was just a bit overwhelmed. Overwhelmed? O nagsisisi? No. Napatayo ito. Saka siya sinaklot nito sa magkabilang balikat. Hindi ako nagsisisi, I swear. Napalunok siya. Bigla kasi ay parang gusto niyang maiyak. Buo kasi ang paniniwala niya kanina na sising-sisi ito sa nangyari. Overwhelmed is the word. Kinabig siya nito at niyakap. At sapat na iyon para mapayapa ang kalooban niya. But I meant it when I said I want to get going. Hindi ko gustong gabihin tayo sa daan. So, shall we go? Anito nang ilayo na siya nito. Tumango siya. Masaya na ulit siya. Kumaway pa si Ila sa palayong sasakyan ni Miko. Hindi niya tiyak kung nakatingin ito sa rearview mirror at nakikita siya nito. She just felt the urge to wave at him. Kahahatid lang nito sa kanya galing ng farm. It had been a long day and a lot of things that happened. Dapat ay lobat na siya pero taliwas doon ang nararamdaman niya. Parang ang bagong karga pa ang baterya niya. Sa sasakyan ay tuluyan ng napalis ang bigat ng kaloobang bumalot sa kanya nung nasa kubo pa sila. Makwento na uli kasi si Miko. They talked about a lot of things. Nagbibiroan na uli sila. Ang hindi pa lang nila natatalakay ay kung ano ba nga ang paroroonan ng relasyon nila pagkatapos ng namagitan sa kanila. Mukhang pareho pa nilang ayaw pag-usapan iyon. Gayunpaman, masigla na uli ang pakiramdam niya. At tuluyan na rin siyang inamin sa kanyang sarili na mahal na niya si Miko. There was really no stopping the feeling once it had taken hold. Hindi man ito sinabi sa kanya ng mga katagang inaasam niyang marinig, nababasa naman niya sa kilos nito ang pagtatangi nito sa kanya. Maybe she could just believe in the saying, action speaks louder than words. Nang lumiko na ang sasakyan at hindi na niya matanaw iyon, ay saka lang siya tumigil sa pagkaway. Masaya ka ata? Nilingon niya ang nagsalita. Oh, Punch, ikaw pala. Aniya, lulan ito ng motorsiklo pero nasa akto ito ng pagbaba mula roon. Kamusta na? Tanong nito. Ayos lang naman, ikaw? Okay lang, pero mas magiging okay siguro kung mayayaya kita. Saan? Kahit dyan lang sa sentro.
Ang tinukoy nito ay ang maliit na commercial center na nasa loob din ng subdivision. Pasensya na pero pagod kasi ako eh. Mabilis na tanggi niya. Ilang saglit na nanatiling nakatingin ito sa kanya. Para siyang kinikilatis nito na hindi niya mawari. Nakakailang iyon. Blooming ka nga talaga, no? Sabi nito. Hindi naman. Huwag ka nang tumanggi dahil totoo naman ang sinasabi ko. Si Miko ba ang dahilan? Kung siya man ay wala na ring pakiroon. Ang sarap sanang iyon ang isasagot niya pero nagtimpi na lang muna siya. Pinairal niya ang kagandahang asal kahit pa nga tila hinihingi ng pagkakataon na bastusin niya ang kausap niya. There was really something about this guy that did not sit well with her. Mukhang malayo nang nararating ng kaibigan kong yun komento nito. Ngumiti siya, may halong asim ang ngiting iyon. Kung sa bagay, may itsurang isang yon, mahusay pang mambola. Patuloy nito, tila hindi ito marunong makahalatang naiinis na siya rito. Pambobolang specialty ng kumag na yon, marami na nga siyang... Alam mo, Punch, galing kasi ako mula sa biyahe. Pagod ako kaya kung pwede mauna na ako sa'yo. Sabad niya bago pa siya maubusan ng pasensya. Tumingin na naman ito ng mataman sa kanya. Tila inuuri siya. Yeah, sure. Nito. Lumulan na uli ito sa motorsiklo nito. Saka nito binuhay ang makina niya. Kapag kuwan ay pinaharurot na nito palayo ang sinasakyan nito. Asshole! Hiyaw ng isip niya habang nakatingin siya sa papalayong lalaki. Ila should be happy. Galing uli sila ni Miko mula sa pamamasyal. Ilang araw pagkalipas sa mga namagitan sa kanila ay naging regular na uli ang paglabas-labas nila. Ngayon ay sa isang theme park sila nagpunta. Nabanggit kasi niya rito na hindi pa siya nakakapasok sa theme park kaya nag-iya ito roon. Nag-enjoy naman sila sa pagsakay sa mga rides at masaya naman sila nag-uusap habang magkasama. Pero may kung anong bumabagabag sa kanya. May mga pagkakataon kasi na kapag kausap niya ito ay biglang tila nawawala ang atensyon nito sa sinasabi niya. He seemed distracted. Halata niyang kailangan nitong gumawa ng extra effort para ibalik ang pansin nito sa kanya. Kaya nga siguro hindi buo ang kasayahang nadarama niya kahit maghapon silang magkasama. Pag-alis nito ay may kahungkagan siyang nadama. He was with her but it was like his mind was somewhere else. Naisip niyang baka pagod lang ito. Pinilit niyang maghagilap ng katwirang katanggap-tanggap sa kanya. Kasunod ang pagbuga ng malalim na hininga ay itinuloy na niya ang pagsasara ng gate. Saka siya umakmang lalakad papunta sa bahay. Hello there. Oh no. Napaungol siya sa isip nang makilala niya ang tinig ni Punch. Hello. Sinikap niyang ngumiti kasabay ang pagganti ng bati nito. Siguro naman ngayon ay pwede na kitang iyaing mag-snack. Nito. Sorry ha, kasi don't tell me pagod ka dahil kakatapos nyo lang mag-date ni Miko. Sabad nito. Madalas kayo magkasama, no? Kayo na ba? I don't think it's any of your business. Hindi na niya napigilan ng pagtataray. Sige, pagod talaga ako at... Oh, but I think it is my business to find out. Ipinangangalandakan ni Miko na kayo na nga. Gusto ko makasiguro bago namin ibigay sa kanya ang perang napanalunan niya. Napatda siya. Ano ba pinagsasasabi nito? Pera? Yeah, we made a bet. Oops, tinuto pa nito ang bibig. I shouldn't have say that. Nito, nahalata namang kunwari lang iyon. He meant to say what he said. Pinalisikan niya ito. Anong pinagsasabi mo? Tanong niya na hindi may pagkakaila ang galit sa kanyang tinig. Eksahiradong humugot ito ng hininga. Well, siguro nga may karapatan kang malaman. Mamaya niyan ay kung ano-anong buladas na ni Miko ang pinaniniwalaan mo. Kawawa ka naman. Saad nito. Bakit ako kawawa? Malumani na tanong niya, bagaman bakas sa himig niya ang galit na tinitimpi niya. Tinitigan siya nito.
It's obvious you have something to say. Now say it. Paangil na utos niya. Okay, kung ganyang mapilit ka, edi sasabihin na po. Pagkatapos nito magsalita, ay parang gusto niyang magsisi na inudyokan pa niyang magtapat ito sa kanya. What he said made her blood curdle. It also made her feel like she was the world's greatest sucker. Paano mo naman na sigurong nagsasabi ng totoong ungas na yan? Malamang naisipin mong niloloko lang kita. Ani Punch na parang nabasang iniisip niya. But you can see for yourself if you're brave enough to try. Nakasagap ako ng balita na bukas na ang dating ng girlfriend ni Miko. I'll let you know when she'll be here. Iyon ay para makita ng mga mata mo ang pruweba ng sinasabi ko. Is that a deal? Parang nakakaloko ito. I don't make deals with the devil. Nawika tuloy niya. Ba't ako pa naging devil? I'm just the messenger. At mabuti na rin sigurong nalaman mo ang totoo kaysa inaakala mong pinakatinu-tinu at pagkabait-bait ni Miko. So, what is it gonna be? Should I let you know or what? Hindi niya sinagot ang tanong nito. Sa halip ay tinalikdan na niya ito. Hey, wait! Ang kapal na mukha nito, nagtangka pa itong pumasok sa gate. Angil na vodka at chivas ang pumigil dito. Bahala ka! Paanas na lang ang pahabol nito. Manhid ang kalooban niya habang naglalakad siya palayo. Napaangil si Ila ng pagsilip niya sa bintana ay matanaw niya mula roon kung sino nagdo-doorbell sa gate. Si Punch. Kulang na naman ba sa thrill ang buhay nito at naghahanap ito ng taong sisirain ng araw? Sa kasamaang palad, siya pa ang naisip nito. Alam kong nandyan ka, Ila. Natatanaw kita. Nakatayo ka rin sa may bintana. Go away, Punch! Sigaw niya. Nagmamalasakit lang naman ako. Gusto mo ng pruweba na nagsasabi ako ng totoo tungkol kay Miko, hindi ba? Pues, heto na ang pagkakataon mo. Sumama ka sa akin sa bahay nila at makikita mo ang dapat mong makita. O baka naman mas gusto mong magbulag-bulagan na lang. Ano bang problema ng sangto? Irene ang pangalan niya. She looks like a beauty title contender. Patuloy nito na halatang pinagpapasaringan siya. Bullseye naman siya. Sapol sa dibdib niya ang pagpaparinig nito. Pabalagbag na binuksan niya ang pinto. Napaka-miserable ba ng buhay mo at kahit ang mga taong nananahimik ay binibwisit mo para magkaroon ka ng karamay? Sumbat niya rito. I'm not miserable at hindi ko rin gustong gawin ganoon ang buhay mo. Gusto ko lang patunayan sa'yo na hindi ako sinungaling. Pero kung okay lang sa'yo na patuloy kang maniniwala na type ka ni Miko kahit hindi yun totoo, ikaw ang bahala. Nagsimula na itong maglakad palayo. Hinayaan niya ito. Hindi niya alam kung totoong nasa bahay ni Miko ang babaeng tinutukoy ni Punch. Pero kung tutuklasin man niya yon, gagawin niya yon ang hindi kasama si Punch. If she was going to be humiliated, Punch was the last person she wanted to be with when that happened. Halata sa paraan ng paglakad ni Punch na hinihintay nito na pigilan niya ito. Maghintay man ito hanggang sa ikalawang paghuhukom ay hindi niya gagawin iyon. He must have gotten the message. Binilisan na nito ang paghakbang, hindi kagaya kanina na pahintu-hintu pa. Hindi naman siya mapakali nang wala na ito. Nagsasabi ba ng totoo si Punch? She should try and find out. She would be a fool if she didn't. Hindi na siya nag-abalang magbihis. Kahit pambahay ang suot niya, ay hindi naman pangit iyon. Isa pa, wala siyang balak magpakita kay Miko. Nilakad na lang niya ang bahay nito. Para namang sinadya, hustong naabot ng tanaw niya ang front door ay bumukas iyon at lumabas doon si Miko. May kasama itong babae at hindi lang nito iyon basta kasama. Nakaakbay dito si Miko. Ngayon ay alam na niya kung ano ang pakiramdam na linukot ng puso. Saka binaklas iyon mula sa kanyang chest cavity. Sa palagay niya ay malapit-lapit na ron ang sakit na nadama niya pagkakita niya sa dalawa. Hindi nagsisinungaling si Punch sa dalawang bagay na sinabi nito. Una ay ang pagkakaroon ng kasintahan ni Miko. Pangalawa ay ang tungkol sa itsura ng babae. Kung nanaisin nga siguro nito ay tatanggapin ito ng contestant sa Binibining Pilipinas. Mabilis na napagkubli siya sa mayabong na halamang nasa di kalayuan sa bahay nito. Mula roon itanaw niya ang pagbukas ni Miko ng pinto ng kotse para sa babae. Bago lumulando ng babae, hinalikan pa nito ni Miko sa mga labi. She wanted to cry right there and then.
Ila would keep her dignity. Iyon ang nabuong pasyon niya. Hindi siya magwawala. Hindi niya bibigyan ng ideya si Miko kung gaano kasakit para sa kanya ang matuklasan ng tungkol sa panloloko nito sa kanya. He had his fun. Nakuha siya nito. Masyado na itong siniswerte kung makapagpapa-ego trip pa ito. At iyon ang mangyayari kapag nalaman nitong sobrang apektado siya sa nangyari sa kanila. Siya na ang umiwas dito. Nire-reject niya ang mga tawag nito sa cellphone. Hindi niya sinasagot ang mga messages nito. Ang landline niya ay kinabitan niya ng answering machine para iyon ang tumanggap ng mga tawag niya. Sa dalawang pagkakataong nagpunta ito sa bahay ay nagkunwari siyang wala roon. Hindi niya tinugon ang katok nito. Kapag sa shop ito nagtutungo ay si Janice ang pinapaharap niya rito. Kahit anong pilit sa kanya ng assistant niya ay hindi siya nagpapakita kay Miko. She wanted to die. Noon pa ay may ideya na siya kung gaano kasakit ang masawi sa pag-ibig. Napatunayan lang niya ngayon na tama ang hinala niya. It hurts so much. Mas masakit pa na matuklasan na ginawa lang pala siyang katatawan ng lalaking inakala niyang totoong nagkakaroon ng pagtingin sa kanya. Magkaganoon man, hindi na niya balak ipaalam dito na nasaktan siya nito ng husto. Ang siste nga lang, ito pa ang may karapatang manumbat. If you don't want to see me anymore, at least have the decency to say so. Say it right to my face if you have to. Mas gusto ko na iyon kaysa ang ganitong pinagtataguan mo ko. Ganon ang text nito sa kanya at halos kahawig niyon ang mensaheng iniwan nito sa answering machine niya. Palalagpasin na lang sana niya iyon pero hindi siya makatiis. Ang kapal ng mukha nito. Kung makapagsalita ito ay tila ito pa ang naagrabyado gayong ito ang nanggago. Dahil siguro iyon inaakala nitong hindi niya alam ang buong kwento. Naudlot ang pagngangalaiti niya nang mag-ring ang landline niya. Ang answering machine uli ang tumanggap ng tawag. Ano ba nangyayari ha, Ila? Bakit hindi ka makipag-usap sa akin ng matino? Nandito lang ako sa bahay. Tawagan mo ako kapag handa ka na mag-asal tao. That did it. Napuno na ang salop. Dadamputin dapat niya ang telepono para talakin ito pero may naisip siyang mas magandang paraan ng pagkumpronta rito. Kumuha siya ng pera saka siya parang susugod sa gera na naglakad papunta sa bahay ni Miko. Tuloy-tuloy siya sa loob ng bakuran. Hindi na nag-abalang mag-doorbell. Alam naman niyang kagaya niya, mag-isa lang ito sa bahay nito. Binayo niya ang pinto. Ikaw pala. Pagbukas ni Miko ng pinto ay halatang nagulat ito. Pero agad din nitong nagawang tila walang kagana-gana ekspresyon ng mukha nito. Mabuti naman at sa wakas ay naisip mo makipag-usap sa akin na parang, "Cut the crap, Miko!" Bulyaw niya rito. Huwag kang umasta na akala mo ikaw ang naapi. Napakurap ito. Malamang na hindi nito inaasahan ang pagsasalita niya rito ng ganoon. Anong rason kung bakit gusto kitang balatan ng buhay ngayon? Heto, dumukot siya sa bulsa ng pantalon niya. Doon niya inilagay kanina ang perang katumbas ng ayon kay Punch ay halagang napipintong mapanalunan nito sa pustahan ng mga ito. Ibinato niya ang pera dito. Sa dibdib nito tumama mga iyon bago nagkalat sa sahig. Katumbas yan ang halagang pinagpupustahan niya ni na Punch. Sana. Nagsimulang sumikip ang dibdib niya. Nag-init din ang gilid ng mga mata niya. Shit, huwag kang iiyak. Utos niya sa sarili. Huwag kang iiyak. Sana sinabi mo na lang kung magkano yan. Ibinigay ko na lang sana sa'yo kaysa naman sinaktan mo pa ang damdamin ko. Pagkasabi niyon ay tinalikuran na niya ito at halos madapa siya sa bilis ng ginawa niyang paghakbang. Pero nang nasa kalahatian na siya ng bakuran ay huminto siya. Saka siya humarap uli rito. Nasa pinto pa rin ito. Mukhang undershock pa ito. Maganda ang girlfriend mo. Masyado na tayo marami na pagkwentuhan. Marami na rin nangyari sa atin. Hindi mo man lang nabanggit sa akin na mayroon kang girlfriend. At muli niyang tinalikuran ito. Sa pagkakataong iyon ay hindi na siya huminto sa paglakad. She had to admit a part of her was hoping he would run after her and try to explain. Hindi niya pinaniwalaan na namang sasabihin nito. But the mere fact that he made the attempt would somehow ease the pain in her heart. Pero hindi yun ginawa nito at mukhang wala itong balak na gawin iyon. Nang palihim na lingunin niya ito, nakita niyang mistulang estatwang bato sa kinatatayuan nito. Laylay ang mga balikat na tinuloy na niya ang paglakad. That was the end of their story. Napakasagwang wakas, pero wala na siya magagawa para baguhin iyon.
Pride na lang ang pinairal ni Ila sa sumunod na mga araw. Kung hindi dahil doon ay posibleng gumawa siya ng paraan para makausap sila ni Miko. Paano kasi sa kabila ng alam niyang ginawa nito, napakatindi ng pangungulila niya rito. Being with him made her so happy. Kaya tuloy ngayong nawala na ito sa buhay niya ay napakamiserable at napakalungkot na naman niya. Kalokohan naman na dahil lang sa lungkot ay hahayaan niyang mas magmukha siyang kawawa at tanga. At bakit pa siya gagawa ng effort na makapagbati kay Miko? Anong kabutihang idudulot niyon? May nobya ito. Isang napakagandang nobya. Kaya ano pang inaakala niyang mapapala niya kung kakausapin niya pa ito? Tinigasan at tinibay na lang niya ang kalooban niya. Kung uubra nga lang nabuhusan na lang niya iyon ng semento para maging matibay at malakas ay ginawa na niya. Kararating lang niya sa bahay galing ng shop niya, isang hapon nang tumunog ang doorbell. Nakaupo siya sa pinto. Nasa magkabilang tabi niya sina Chivas at Vodka at hinaplos niya ang ulo ng mga ito. Nang mag-angat siya ng tingin para tingnan kung sinong nasa labas, para may dumakma sa puso niya ang pagkakita niya sa inaasahang panauhin, si Miko. Para siyang inipoxy sa kinauupuan niya. Naging alerto agad sina Chivas at Vodka. Totoo nga yatang nasa-sense ng mga aso ang nararamdaman ng mga amo ng mga ito dahil ang dalawang alaga niya na dati namang maamo kay Miko ay kinaringgan niya ng pag-angil. Si Chivas ang nauna. Si Vodka naman ay nilabas pa ang mga pangil ito. Hindi umalis sa mga ito sa tabi niya pero halata sa kilos ng mga ito na handa mga ito na ipagtanggol siya. How they realized that it was Miko who was making her feel so miserable, she had no idea. Gusto ko itong makausap ng mga ayos, Ila. Anito. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Anya. Meron. Marami. You've had your chance to explain. Hindi mo ginawa. Naalala niya kung paano nito hinayaan lang siyang makaalis noon nang hindi man lang ito nagtangkang magpaliwanag. It was obvious you were not in the mood to believe anything I say at that time. Hindi ko pa rin alam kung paano ipapaliwanag sa iyong lahat, kaya hinayaan na lang muna kita. We both needed a little time to think. Time to think mo yung mukha mo. Niloko mo ko, Miko. Akala ko totoong-totoo mga sinasabi mo. Paraan mo lang pala iyon para manalo sa pustahan. How did winning the bet make you feel, ha? Now you're the man? Ang sarap ba sa ego? Please, let me in and let me explain. Hindi na kailangan. Kailangan at gagawin ko yun sa ayaw o sa gusto mo. Sinimulan nitong buksan ng gate. Lumakas ang pag-angil ng dalawang aso sa tabi niya. I'm warning you, Miko. Hindi ka sasantuhin itong mga aso ko. They're going to tear you to pieces. Natigilan nito. Sinilip nito ang mga alaga niya. Alertong-alerto ang pagkakatayo ng mga iyon. And then he seemed to have come to a decision. I'll take my chances. Pahayag nito. Patuloy ito sa pagbubukas ng gate. May kahalo ng tahol ang pag-angil ng dalawang aso niya. Si Chivas nga ay halata naghahanda ng dalunghong si Miko. I'm not going to call them off, you know. Saad niya. Baka ay naakala mo na porke nandito ako ay hindi ka nila sasaktan. You know what? I don't care. Ganting nito. I'm going to come in and I'm going to explain everything to you until you understand. Why bother? Because I care about you. Damn it. Yeah, right? Kahit paano, ay nagsimula ng mabawasan ng galit niya rito kanina. Pero sa sinabi nito ay muling sumilakbo iyon. Mukhang balak pa siyang utuin na naman ito. Itinulak na nito pagbukas ang gate. Malakas at abot-abot na pag-angil ng dalawang aso. Tumayo rin ng mga iyon, tila naghahanda na para umatake. Bahala ka. Determinado siyang tigasan ang kalooban niya. Gaano kaya kasakit ang pagbaon ng mga pangil na iyon sa kalamnan niya? Sumagi sa isip ni Miko ang katanungang iyon. Mukha kasing walang balak si Ila na saklolohan siya. She made that clear enough, pero nagpumilit pa rin siyang pumasok. Malamang na natuluyan ng malakas ang tornilyo niya dati ay maluwag nang. Dahil kung hindi, nagpasya na lang sana siyang umalis at maghanap ng mas magandang pagkakataon para magpaliwanag rito. Nagkompronta na niya si Punch. Tiyak naman niyang ito ang pinagmulan ng impormasyong nalaman ni Ila. Nagkasuntukan sila pero naawat din naman agad sila.
It felt good to punch. The man deserved it. Galit pa rin siya dito pero hindi na muna niya pinag-ukulan ng pansin iyon. He took a step forward. The two dogs stood on their haunches. Kahit paano ay kakayahan niyang bumasa ng body language ng naturang mga hayop. Nahulaan niya ang kasunod na ginagawa ng mga ito ay pagdadahulong sa kanya. If he had any senses left in him, he would stop pushing his luck. Kasubuan na. Kailangan niyang patunayan kay Ila na handa siyang malapa ng mga alaga nito, makausap lang siya nito. Then be prepared to get devoured. Hakbang ulit siya, mukhang noon na hindi nakatiis ang dalawang aso. They exploded in a frenzy of barking and then one after the other, they ran towards him. Inihanda na ni Nico ang kanyang sarili. Napapikit siya at hinintay ang pagdamba ng mga aso sa kanya at ang kasunod na pagsakmal ng pangil ng mga ito sa kanyang kalamnan. Chivas! Vodka! Stay! Napalunok siya nang marinig niya ang utos na iyon Ila at noon niya na warning na natakot din pala siyang malapa. Halatang naturuan ng husto ang dalawang aso. Hindi na itinuloy ng mga ito ang pag-atake sa kanya pero tumayo mga ito sa harap niya. Tila handa para sa kung anuman. Nice doggy. Tinangka niyang haplusin sa ulaw ng mas malapit na aso sa kanya. Angil ang ginanti niyon. Agad na inilayo niya ang kamay. What do you want? Tanong ni Ila sa kanya. Naglakad ito palapit sa kanya pero ilang metro ang layo sa kinatatayuan niya ay huminto ito. Nakahalukip na pinagbasdan siya nito. Nasabi ko na kanina ang pakay ko. I want to explain. Saad niya. Explain what? Why you have been jerking me off? Wag na lang Nico. Hindi na kailangan. Bakit pa ba? Hindi mo matiis na may galit sa'yo? Well, tiisin mo lang ng konti. Mawawala rin siguro tong nararamdaman kong to. Yeah, say in about 25 years, dagdag niya sa isip. Sa itsura nga nito ay mukhang kukulangin ang 25 taon para mawala ang galit nito sa kanya. And in a way, he deserved it. He tried to do the right thing, the heroic thing. Nangahas siyang makapagpayani, hindi naman lamang pala siya marunong. What he did was to screw things up big time. At nang makapagdaletse-letse na ang lahat, hindi na niya malaman kung paano aayusin mga iyon. Naihalamos niya ang kamay sa kanyang mukha. I love you, Ila. Pahayag niya. Yeah, sure. Iyon ang naisip ni Ila nang marinig niya ang sinabi ni Nico. Pinilit din niyang manatiling walang masyadong ekspresyon ng mukha niya. Magugulat siya, matitigilan at posibleng mapapatilima lamang na lang ng mga iyon ang inaasahan nito na magiging reaksyon niya. But she was not stupid, or if she was, there was a limit to her stupidity. Narinig mo ba ako? Tanong nito. Umakmang hahakbang ito palapit sa kanya pero ang angil ng isa sa mga asong nakatayo sa harap nito ang pumigil dito. Good dog, Chivas, naisa loob niya. Narinig mo ba ang sinabi ko? Ulit nito sa tanong. Narinig ko, hindi na uubra yan. Mapaklangiting sumilay sa mga labi niya. Naabot ko na ang kota ko ng katangahan kaya hindi na ako maniniwala sa'yo. Napagkakitaan mo na ako, nakapag-ego trip ka na. Ano pa bang kailangan mo? Kailangan ko mapaniwala ka na mahal kita. Wow naman, I'm touched. Para kang si John Lloyd Cruz o kaya si Piolo Pascual kung mag-deliver ng linya. Nag-acting workshop ka ba? Todo-todo ang pasaring niya rito. Gusto niya kasing igiit dito at sa sarili rin niya na hindi na siya magpapauto. Alam ko, napakahirap sigurong paniwala ng sinasabi ko. Anito. Heck, I had trouble believing in myself, but it's the truth. Mahal kita, Ila. Kung paniniwalaan mo yon o hindi ay nasasaiyo na. Nothing could change the fact. He said the words with so much sincerity. Para tuloy gustong-gusto na niyang maniwala. Pero pinaalala agad niya sa sarili kung paano nasaktan lang siya nung huling magpauto siya rito. Ano bang laro to, Miko? Napapagal na tanong niya. That's just it. It's not a game. Eh ano pala to? Lokohan nga. My girlfriend ka na. I saw the proof with my own eyes and I don't even know about Grace. Wala kami relasyon ni Grace. As for Irene, we're through. Marahas na nagpaangat ang tingin niya rito. Totoo ba ang sinasabi nito? It's over between me and Irene. Paliwanag nito. Over? How she hated herself for being asking. Ibig sabihin, kasi niyon ay nagsisimula na siyang maniwala. Over, as in tapos na. Wala na kami. Talaga lang ha?
Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo tungkol sa ganoon kahalagang bagay? Nagkibit balikat siya. I don't know. You tell me. Wala ako may rarason dahil hindi naman ako nagsisinungaling. My goodness, Ila. Napakahirap bang paniwalaan na mahal kita? Oo, napakahirap. Bukod sa alam kong sa pustahan nagsimula ang lahat, hindi ko rin lubos maisip kung bakit ipagpapalit mo ang isang katulad ng babaeng nakita kong kasama mo sa kagaya kong... Don't you dare belittle yourself, babala ni Miko sa kanya. Hindi ko papayagang gawin mo yon. At bakit naman, Aber? Una, dahil hindi totoo. At pangalawa, hindi ako papayag na insultuhin ninuman ang babaeng mahal ko. Tila nakalimutan nitong dalawang asong daig pang gwardiya sibil kung mabantay. Humakbang ito palapit sa kanya. The two dogs seemed to sense that he meant their master no harm. Hindi ito inangila naman lang naman ito. Namangha tuloy siya sa talino ng mga aso niya. Agad ding nawala ang pansin niya sa mga iyon nang matuklasan niyang nakatayo na sa harap niya si Miko. Tinutop nito ang baba niya at itinaas ang kanyang mukha. Napalunok siya nang haplusin nito ang pisngin niya. Hindi mo pa rin ba ako paniniwalaan? Tanong nito, may bahid na pagsusumamo ang tinig. You must think I was being a jerk when I took the bet. Pero inisip ko rin kasi na kung si Punch ang unang susubok, baka mas masaktan ka. I didn't know a lot about you before we made that stupid bet, but I know that you don't deserve to be hurt just like that. Her anger seemed to be slowly melting. Hindi yun ang gusto niyang mangyari. Ang galit niya ang tanging panggalang niya sa paghihimok nito. Kung mawawala iyon, mas mahihirapan siyang tikisin nito. I love you. Please believe me. It's the truth. I swear, lapain nawa ako ng mga ason mo ngayon kung hindi ako nagsisinungaling. Pahayag nito. Napalingon siya sa mga alaga niya. Ang mga damuho, mukhang alam ng mga ito na ito ay wala namang panganib. Nagdidila na ang mga paan nito sa chivas, samantalang si Vodka ay nakadapa at pipikit-pikit na ang mga mata. Natawa siya. Nang lingunin ni Miko ang mga iyon, ganun din na naging reaksyon nito. Does that prove anything? Anito nang bumaling sa kanya. Gusto pa niyang magbatigas. Mahirap nang basta-basta lang maniwala, pero matindi na ang pag-udyok ng kalooban niyang paniwalaan ito. Ano na nangyari kay Irene? Ayaw niyang isipin na nasasaktan ng babae ng dahil sa kanya. She's okay with the idea. Really? Tumaas ang isang kilay niya. Really, medyo nagdadalawang isip na rin naman daw siya. It seems absence does not make the heart grow fonder. At least not in our case. May nakilala siyang lalaki sa States. Parang nahuhulog na raw ang loob niya ron sa guy. Ouch for you, usal niya. Hindi naman, pareho lang naman kami ng nararamdaman. Those things happen. Ngayon, kung ikaw ang magsasabi na may nagugustuhan ka ng iba, iyon ang ouch. Hinawakan nito ang magkabilang balikat niya. I love you. Pang ilang beses na itong inuulit iyon, pero pakiramdam niya ay hindi siya nagsasawang marinig ang napakatamis sa mga katagang iyon. He made the moment much sweeter that time around by kissing her. Tuluyan nang natunaw ang galit niya. Susunod sa ganoong kapalaran ang pagdududa niya. Soon she was kissing him back with all the passion she could muster. Matagal nang nanatiling magkahinang ang kanilang mga labi. Naalala niyang nasa bakuran sila, kaya sa bantulot na kumalas dito. Naniniwala ka na? Tanong nito sa kanya. Hindi niya napigilan ng tumango. Good. Very good. Usal nito. Baka kasi bigla mo na lang akong ipalapa sa mga aso mo. Ikaw ha? Kaya mo palang gawin yun sa akin? Anitong may bahid ng hinampo ang tinig bagaman halatang biro lang iyon. Hindi ka naman talaga nila lalapain. Hindi ganun kabang sa mga alaga ko. Maliban na lang kung makikita nilang sinasaktan mo na talaga ako, ay hindi sila aatake ng basta. Haharangan ka lang nila. I would never hurt you, physically or otherwise. Pahayag nito. Muli siyang kinabig at niyakap nito. Ilang malakas na busina ang gumambala sa kanila. Si Punch ang natanaw nila. Nasa labas ito ng gate at lula ng motorsiklo nito. Okay na pala kayo. Bati na tayo ha, Brad. Sabi nito. May kinuha ito mula sa bulsa nito. Heto ang pinagkumustahan namin, Ila. Hindi kinuha ni Miko. I-donate ko raw sa kawanggawa. Hindi ko ginagawa para maipakita ko sa'yo. Baka kasi upakan na naman ako ng isang yan kapag hindi pa kayo nagkaayos. Bumaling siya kay Miko. Nagtatanong ang tingin niya. Nagkasagutan kami. Pag-amin nito. Pero okay na kami. Narinig ko yon, ani Punch. Pasensya na, Ila. Medyo masagwa ang ugali ko dati.
Dati lang? Ganti ni Miko. Oo naman, sinusubukan ko na magpakabait ngayon. Dapat lang, ani Miko. So, okay na tayo? Sabi ni Punch. Oo na, sa isang kondisyon. Ano? Pwedeng umalis ka na? Nakakaistorbo ka eh. Okay, wala na ako rito. Tumatawang pinasibad niya ni Punch palayo ang motorsiklo. Sila naman ay nagkatawanan nang magkaharap sila, pero saglit lang iyon. Kagyat na naudlot iyon nang muling maglapat ang kanilang mga labi. And she felt it was the sweetest kiss she had ever tasted. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Naila at Miko. At lagi po nating tatandaan, sa mundong mapanghusga, puso ang nakakakita ng tunay na ganda. Kapag damdamin na ang namayani, nawawala ang tingin sa panlabas na anyo. At sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.